Magandang araw mga kaibigan. Ito, shocking development sa political landscape ng ating bansa. Dalawang senador ng alyansa, parang nakukulangan na sila sa endorsing power ng kanilang boss na si PBBM. Ito, nagpa-endorso kay former Vice President Leni Robredo. Ito, post ni VOBPH. Ha ha ha, sabi niya. Kakampings, voting, Manny Pacquiao. Sinare niya yung Philippine Star na post. Sabi ng Philippine Star, a shocking endorsement. Nakakabiglang endorsement. Ako rin, hindi ko inakalang mangyari nito. In a surprise move, former Vice President Leni Robredo endorsed two senatorial candidates backed by her political rival, President Ferdinand Marcos Jr., Manny Pacquiao and Benhur Abalos. Okay, so tignan natin yung related story. Check, comment for story. Wala naman dito. Okay, so Karen Christine. Sabi ng mga kakampings, bobo yung boboto kay Pacquiao. Tapos ini-endorse ng mama nila. Sabi ni Fernel Joso, ha ha ha, tama ka. Gilds Torda, oh no. Si Leni pa talaga endorser, diretso sa inidoro yan. Ay nako. Lydia Bueno Binco, naglokohan lang itong mga kandidato na ito. Ferde Panganiban, Leni knows that it will benefit her 2028 plans if Sara gets impeached. So why not? Pero I'm more keen to know the justification of the kakampings. Ano naman kaya palusot ng mga ito? Jericho Merced, understandable naman yan. They really want to get Inday Sara out. If so, Leni will have a bigger chance in 2028. Posible. Inigo Espileta, kakampings are in shambles na rin. Frances Ibali, desperation is real. Okay, so ito yung nakikita ko. On the part of Abalos and Pacquiao, lalo na si Abalos, malayo siya sa Magic 12. Si Pacquiao, may pag-asa pa, kailang alanganin. Malalakas yung mga kalaban niya. Nag-aagawan sila sa number 11, number 12. Ang dami nilang nag-aagawan. Kaya itong si Pacquiao, hanap ng paraan para makakuha ng boto, ma-endorso. Kaya lumapit siya kay Leni at si Madam Leni naman, pumayag naman mag-endorso. So, una kong nakikita dito is ang alyansa, kung barko pa ito, is palubog na. Ayan, umalis ng dalawa, Aimee and Villar. Inendorso na ni BP Sara. Ito naman ngayon, nagpa-endorso si Abalos at ano. So, makikita niya si BBM, hindi na nangangampanya ngayon. Dapat sana itong stage na ito, malapit ng eleksyon, ito na sana ang bira-bira ng ano. Kung nandito lang sana ang Tatay Digong natin, talagang kahit may edad na yon, iikot na yan na yan, mangulo sa PDP laban niya. So bakit ang Pangulo, wala na. Last political rally niya is I think Rizal ata, Antipolo Rizal. After that wala na. Visayas, Mindanao, wala na. So anong ibig sabihin nun? Wala na. Nakita nila na hindi na siguro epektibo na mag-endorso pa yung kakampanya pang presidente kasi nga lumagapak na yung ratings niya. Naramdaman na nila yung hinaing o galit ba o pagtatampo ng taong bayan
yung ginawa nila kay PRRD at saka yung hirap ng buhay. Yung survey ng Pulse Asia, dalawang factor yun bakit sumadsad ang rating ni PBBM na according to them, Claire Castro, fake news. Paano magiging fake news na Pulse Asia yan? Very credible. Economic, inflation, hindi na kaya ng administrasyon ito ang pag-control sa presyo. Mababang sahod, corruption. Yun yung issue na hindi talaga matugunan ng administrasyon. Kaya ang taong bayan, dismayado. Plus, sa politiko, yung ginawa nila kay PRRD. Lumalagapak na ang ratings ng alyansa candidates. Bumababa. Ang nagiging number 1, number 2 na si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Lumalapit na sa winning circle Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Bondok, lumalapit na sila. So ito na ngayon, nagpapaindor. So, desperado ang dalawang ito at bakit si Madam Leni ang pinili? Wala naman silang ibang malapitan. Pumayag naman si Madam Leni. Kaya lang, sa mga nababasa kong comments kanina, mga kakamping, sabi, binotohan ko si Leni noong 2022, kaya lang ngayon nadismayado ako. Hindi ko iboboto ang mga iyan, Pacquiao and Abalos, kahit inendorso pa sila ni VP Leni. Yun yung mga nababasa kong comments. So, may plano ba si Madam Leni na tatakbo sa 2028? Posible. Kasi sa mga surveys, pumapangatlo siya . VP Sara, Senator Raffy Tulfo, VP Leni, pwede siyang tumakbo. Lalo na kung nakikita nila na ma-impeach nila si VP Sara, so mawawala na si VP Sara. Mas lalong lalaki ang chances ni VP Leni na manalo. Kung si Romualdez lang ang kalaban niya, baka may chance siya manalo. So, yun. Ganyan na po ang politika natin. Gamitan na. At ito na, desperado na talaga si Mr. Abalos and Mr. Pacquiao nagpa-endorso kay VP Leni. So, tingnan natin kung anong resulta itong endorsement. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo